Let's come to God in prayer. Our blessed and glorious Savior, we come before you, Lord, in reverence and awe of you. You are our God and King, and once again we bow at your feet, acknowledging our inability to comprehend your word without the guidance of the Holy Spirit. And so tonight we seek the Holy Spirit to be our teacher. And Lord, continue, Lord, to amaze us as we are already nearing the end of our study on the book of Romans. We thank you, Lord God, for the strength and, Lord, how we were able to continue on with this Bible study on a daily basis. Indeed, this is just by your grace. And so, Lord God, please do receive our praise and honor and adoration in Jesus' name. Amen. So we'll be studying Romans 15 verses 14 to 33. Medyo mahaba-haba ito. Kung kayo naroon, kindly read with your eyes with me. Romans 15 verses 14 and following. I myself am convinced, my brothers and sisters, that you yourselves are full of goodness, filled with knowledge, and competent to instruct one another. Yet I have written you quite boldly on some points to remind you of them again, because of the grace God gave me to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. Therefore, I glory in Christ Jesus in my service to God. I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me in leading the Gentiles to obey God by what I have said and done, by the power of signs and wonders, through the power of the Spirit of God. So from Jerusalem all the way around to Illyricum, I have fully proclaimed the gospel of Christ. It has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known, so that I would not be building on someone else's foundation. Rather, as it is written, those who were not told about him will see, and those who have not heard will understand. This is why I have often been hindered from coming to you. But now that there is no more place for me to work in these regions, and since I have been longing for many years to visit you, I plan to do so when I go to Spain. I hope to see you while passing through and to have you assist me on my journey there. After I have enjoyed your company for a while, now, however, I am on my way to Jerusalem in the service of the Lord's people there. For Macedonia and Achaia were pleased to make a contribution for the poor among the Lord's people in Jerusalem. They were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have shared in the Jews' spiritual blessings, they owe it to the Jews to share with them their material blessings. So after I have completed this task and have made sure that they have received this contribution, I will go to Spain and visit you on the way. I know that when I come to you, I will come in the full measure of the blessing of Christ. I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ, and by the love of the Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Pray that I may be kept safe from the unbelievers in Judea, and that the contribution I take to Jerusalem may be favorably received by the Lord's people there, so that I may come to you with joy by God's will, and in your company be refreshed. The God of peace be with you all. Amen. So, dito po sa ating
aaralin ngayon, nakikita po natin na mukhang palapit na sa pagsasara ng kanyang sulat si Apostle Paul sa kanyang mga kapatid sa Rome. Okay? At nakikita na natin na nandun na yung kanyang pagsasabi na aking kayong gustong bisitahin sa aking pagpunta sa Spain. Ayan. So dito makikita ngayon natin ang sabi ni Apostle Paul, "Now I myself am confident concerning you, my brethren, that you also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another." So dito makikita natin si Apostle Paul na aware siya sa katatayuan ng mga mananampalataya dun sa Rome, na sila ay hindi naman mga baby Christians or mga baguhan lang sa pananampalataya, bagkus talagang nakuha nila ang tunay na ebanghelyo at sila ay lumalakad ayon dito. Kaya't sinabi nga niya na hindi lang kayo filled with knowledge, but you are also full of goodness. So talagang isinasabuhay nila ang ebanghelyo, ang kanilang nakuha sa salita ng Diyos. Okay. Nevertheless, sabi niya, "Brethren, I have written more boldly to you on some points as reminding you." So, makikita natin si Apostle Paul na kahit pa ganun, sabi niya, ay meron lang akong gustong i-emphasize. Okay? Mga ilang puntos po ito na kailangan nyong malaman. At una nating titingnan is yung pinaka mismong pasanin ni Apostle Paul na mula pa nung Romans chapter 1 ay naroon na ang kanyang burden. Okay? At ano ito? Na siya ay tinawag ng Diyos para maging isang apostol para sa ebanghelyo ng Diyos. Yun. Yung kanyang pinaka-responsibilidad o yung kanyang duty ay para kanyang bigay ang buong kumbaga salita ng Diyos, the full counsel of God. Yan. Kaya nandun yung kanyang earnestness, yung kanyang pagiging masigasig at pagmamadali na talagang masaturate niya ang buong Asia Minor at the time para nang sa ganoon marami ang makarinig sa magandang balita ng kaligtasan. Kaya nga't lagi nating makikita si Apostle Paul, ang kanyang mga paunang salita ay doon sa mga elders, sa mga leaders, dahil po napakahalaga ng kanila pong mga posisyon. Hindi dahil sila'y pagsisilbihan, kundi dahil sila dapat ay maninilbihan. Sabi nga, ang pulpito ay hindi po lugar para sa isang ministro, sa isang pastor, sa isang mangangaral, okay? Para magbigay ng kanyang sariling opinyon or magbahagi ng kanyang mabulaklaking salita o ng kanyang personal na pananaw o kanyang preference pag siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi yung sarili mong dikta, kundi yung dikta ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus, yun ang iyong kailangan ibahagi. So, ang pulpito ay kung saan ang salita ng Diyos ang ipinoproklama.
At lahat ng mga tatayo dito ay dapat meron siyang kasiguraduhan. Una, ng kanyang kaligtasan. Pangalawa, ng kanyang ibabahagi. At ito ay walang iba kundi ang Ebanghelyo ng Panginoon. Dahil kung sakaling hindi ka pala sure sa iyong kaligtasan at hindi ka naniniwala dito sa mensaheng iyong ibibigay, anong silbi? Bakit ka pa tumatayo dyan sa harap? At yan ang naging problema ngayon ng maraming mga tumatayo sa pulpito. Tumatayo sila dahil sa gusto nilang makilala sila, gusto nilang marami ang magbigay ng offering sa kanila, marami ang kanilang malinlang, or iba ang turo na kanilang ibibigay. At isang halimbawa na nga na lagi natin binabanggit itong mga nasa loob ng Word Faith Movement, itong mga prosperity gospel. Talaga pong siguro kung buhay lang si Apostol Pablo, nirebuke na niya ang mga ito. Gaya ng kanyang pag-rebuke sa mga taga-Galatia. Okay? Na sabi nga kung mag-preach din lang kayo at hindi yung ebanghelyo na natanggap nyo sa amin, kahit pa siya'y isang kagaya ko na apostoles, o isang mga ngaral, o isang anghel, sabi nga, let him be condemned. Okay? Anathema. Kaya't napakahalaga po ng posisyon ng isang mensahero o yung pagpapastor o isang elder o isang mga ngaral o isang ministro. Kasi kung pangalan lang ang gusto mong makita, yung pangalan mo, yun ang maitaas, ikaw, yung sarili mo, ay wala kang kalugaran para po magpastor. At dito po sabi nga, naintindihan ni Apostle Paul ang kanyang ministry. Na yung kanyang ministeryong ito ay dahil lang sa kaloob ng Diyos. Dahil lang po sa kanyang grasya. It is just by the grace of God. Sabi nga niya, because of the grace given to me by God, that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God. Siguro noong time na to ay bumalik sa kanyang alaala yung kanyang time kung saan siya talagang hinipo ng Panginoong Hesus yung kanyang pagpunta sa Damascus para usigin ang mga tagasunod ni Kristo. At dahil doon, biglang nakasalubong niya ang Panginoon at binaligtad siya. At ngayon, imbis na siya ay taga-usig, siya ngayon ay taga-proklama ng magandang balita. At ito ay ang Ebanghelyo ng Diyos. So, hindi niya po ito na-earn. Okay? Hindi niya po ito binili. Hindi niya po ito pinaghirapan para siya maging isang apostol sa mga Gentiles. Kundi sinabi niya, ito ay grasya ng Diyos sa akin. Okay? At kung titingnan natin nga ang mga pinibitawang salita ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat, gaya sa 1 Timothy 1:15, siya isang apostol na, pero sa kanyang sinasabi pa rin, I am the chief of sinners. Sabi niya, I am the worst of sinners. Bakit? Kasi nakita niya kung paano kumilos ang grasya ng Panginoon sa kanya. Kung siya dati ng kalaban ng Diyos, ngayon naging kakampi at kaibigan ng Diyos at taga-pamahagi pa, binigyan siya ng role para ipamahagi ito. Kaya ganun na lang ang kanyang pasasalamat sa Diyos. At itong gusto niyang maiparating sa mga taga-Roma na huwag niyo ipagmamalaki ang mga posisyon ninyo. Kung hindi, lahat yan ay grasya lang ng Diyos. So, hindi po by merit, kundi by grace through Christ. At ganun din po sa lahat sa atin ng mga naligtas, mga hinirang ng Diyos. Hindi lang po yung mga pastor, kundi lahat po ng mga Kristiyano, yung totoong Kristiyano. Grasya talaga ng Diyos lang kung bakit
nga kayo napabilang sa pamilya ng Diyos. Kaya huwag tayong lalayo doon, huwag tayong magmamalaki, huwag natin ipagpipilitan na tayo ang siyang gumawa ng paraan o ng ating kabutihan para tayo ay makapasok sa pintuan ng langit. Hindi po. Kailangan maunawaan natin ang pagkasabi nga ni Apostle Paul sa Romans 1. Una pa lang na sulat niya sa mga taga-Roma, sabi niya, Paul, a bond servant of Jesus Christ. Sabi niya, ako'y isang alipin. Bond servant, sabi niya, ako'y isang alipin. At ang alipin ng araw is ibig sabihin talagang wala siyang karapatan. Siya'y sunod-sunuran, sumusunod lang siya sa kanyang amo. Siya'y binili ng kanyang amo. Pero ngayon, ang bumili sa kanya ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. At ngayon, tinawag siyang apostle, tapos siya'y sineparate para sa Ebanghelyo ng Diyos. So, hindi niya po sariling mensahe ito. Hindi po niya inimbento ang mensaheng ito. Kundi ito ay pinagkaloob sa kanya ng Diyos mismo. At ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa kanya para magbigay ng linaw ito sa mga taong kanyang mai-encounter at pagsasalitaan ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo. Now, sa New Testament, ang mga binigyan po ng ganito pong office o yung kanilang posisyon ay tinatawag pong mga elders. Kung babasahin niyo po ang Book of Acts at saka mga sulat ni Apostol Pablo, tinatawag sila mga elders or servants or pastors or shepherds. Okay? Rarely lang yung okasyon sa New Testament na sila ay tinatawag na mga ministro o ministers. Pero ngayon, sa panahon natin, lantaran po yung paggamit po ng minister, lalo na sa mga kulto, di ba? Nagagamit yung ministro. Okay? At mismo sa evangelical world ay yan ang ginagamit. Pero nung early part of the Christian growth, ng early church, ay hindi po yan ang mga katagang binibitawan. Puro mga servants, elders, pastors, shepherds, yan o yan. At ang isa pang hindi natin makikita dito po sa Bagong Tipan ay sa mga kumbaga nagdi-describe sa mga minister of the gospel o mga nagmi-ministeryo sa mga tao ng Diyos ay yung priest. Okay? Yung position na priest. Almost absent yan sa New Testament except dun sa binanggit nga ni Peter sa 1 Peter 2:9 na kanyang tinawag ang buong mga mananampalataya na sila ay mga saserdote o sila ay mga priest. They are a royal priesthood. Okay? At yan dahil sa pagtawag mismo ni Yahweh sa bayan ng Israel na royal priesthood. At ito ngayon ay kinapture ni Peter at kanyang itinalaga sa mga mananampalataya dito sa Bagong Tipan. Kaya ngayon, sabi nga, the office of pastor is not called the office of priest. Although meron iglesia na kanilang tinatawag yung tagapangaral nila ay mga pare o mga priest. Okay? Ang Roman Catholic Church, they call it priest. Okay? Pati siguro dun sa mga Orthodox churches, maaaring priest din tawag sa kanila. Pero sa evangelical, ang mga ngaral ay tinatawag na pastor. Okay? Sapagkat yung mismong trabaho ng priest na makikita po natin sa Old Testament
ay hindi na po ginagawa ngayon ng mga pastor sapagkat meron na tayong high priest at yan ay walang iba kundi si Jesus na siyang nag-fulfill lahat ng mga dapat gawin ng isang saserdote. Kaya nga siya ang fulfillment ng batas. Siya yung high priest ngayon na pumasok hindi lang dun sa Holy of Holies kundi sabi nga sa Book of Hebrews siya ay pumasok sa isang mas banal pang kalugaran at yan ay walang iba kundi ang kalangitan. Ayan. Yan po si Jesus. At yan nagawa niya ang pagsasakripisyo sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus. So ginampanan niya ang pagiging high priest doon. Kaya hindi na tayo nag-aalay ng mga sakripisyo, ng mga hayop. Okay? Yung mga yan, sabi nga, is the system of the Old Testament and it was done away with because of the perfect sacrifice of the Lord Jesus Christ. Yung mga tipo, yung mga copy, yung mga shadow, ay wala na po sa New Testament. Sapagkat sa New Testament, dumating na yung kaganapan, yung realidad, yung true substance. At yan ay walang iba kundi si Kristo. So ngayon, titingnan naman natin yung burden naman ni Apostle Paul sa ano ang ino-offer ng isa pong tagapamahagi ng magandang balita. Do sabi ko nga sa ibang mga simbahan, gaya ng Roma Katoliko, ay meron silang mga saserdote o mga kaparian na kung saan ay sila pa rin ang nagmi-mediate. Pero sabi nga, doon pa lang sa salitang mediator, sa salitang priest, hindi po kayang gampanan yan ng mga priest. Kahit pa nga sina Aaron ng Old Testament at yung kanyang mga kamag-anak na sumunod. Okay? Yung the tribe of Levi na sila yung mga tinawag ng mga saserdote na sila nililibihan doon sa templo ay hindi po nga nila nagampanan. Hindi nila nakayang bayaran ang kasalanan ng kapwa nila mga Israelita. Kailangan pa nila mag-alay ng hayop. At yung nga nanatili yung guilt. Kaya't nung dumating si Kristo, kanya na po itong tinapos. Okay? Kaya't dito sa Bagong Tipan, ang iglesia ay tinitingnan ng Diyos at ginagamit niya para gawing instrumento na maipamalita na merong kaligtasan ang tao. At kailangan nilang malaman kung paano sila maliligtas. Okay? At yan ang naging issue ng 16th century Reformation. Dahil nga tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, wala na pong priest. Okay? Hindi na po tayo priest in the sense of the Old Testament word. Okay? Or even role. Kaya nga si Apostle Paul, hindi niya masabing siya isang priest. Ang sabi niya, I am a minister of Jesus Christ to the Gentiles. I'm a minister of the gospel to the Gentiles, sa mga Hintil. Though hindi niya tinatawag yung kanyang sarili bilang isang saserdote, pero kanyang hiniram yung lingwahe ng priesthood at kanya itong inilagay sa isang metaphorical sense sa kanyang pagkasulat. Sinabi niya, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. Yan ay ating inaral sa Romans 12 verse 1 na ginamit niya yung illustration tungkol dun sa Old Testament na pagsasakripisyo, pero ito ay hindi na ng mga hayop, kundi ito
alam naman natin na si Kristo na ang nagsakripisyo, pero ngayon, sinasabi ni Apostle Paul ngayon na si Kristo ay naipamahagi na ang kanyang buhay para sa nakakarami, sa mga hinirang niya. Tayo rin bilang mga anak ng Diyos o mga hinirang ay kailangan natin din ilatag ang ating mga buhay at ating iaalay sa ating Diyos. At yun ang hinihingi. It is an offering of our very lives. Yan pong ating response sa gospel. Ngayon na ikaw ay ligtas na, ano ang dapat mong gawin? Kailangan mo ngayon i-offer ang iyong buhay sa Panginoon. Kaya in that sense, every Christian is a priest, but the offering is no longer a sacrifice of animals, but a sacrifice of praise. Pagpupuri. Ayan. Pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. It is a sacrifice of worship. Kaya't ganun ang ginagawa natin kapag tayo ay nagkakatipon-tipon kada linggo. Though ngayon, hindi natin nagagawa dahil sa pandemic, pero in spirit, we still are able to offer ourselves as living sacrifice to God. At sinabi nga niya rito na bakit niya ginagawa itong pag-o-offer na ito. Ano yung layunin niya? At ito nga ang sinabi, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. So pag titingnan po natin ang mga katagang ito ay maaring maisip natin na ay pinagbibigyan ng mga hentil na mag-offer ng isang katanggap-tanggap na alay na sinangtipay ng banal na spirito. Okay? So maaring yan ang isang basa. Maaari din naman na ang isang basa nito ay dahil nga si Paul mismo ang nangungusap dito at si nagsusulat, ay idinidikit niya sa kanyang panawagan na siya ay na-set apart para sa mga Gentiles. He is now the apostle to the Gentiles. Siya ngayon ang gagamitin ng Diyos sa mga Gentiles. At dahil diyan ay maingat si Apostle Paul na gusto niya talagang maintindihan ng kanyang mga miniministeryohan ng mga hentil. Dahil nga, sabi nga niya, I want to present everyone perfect in Christ. Nasulat nga niya yan sa isang epistle niya. I think sa Timothy. At yun ang nakikita kong tunay na dahilan dito. Hindi dahil sa mag-o-offer yung mga hintil ng isang acceptable na sacrifice, kung hindi sinasabi niya, ay aking maihaharap itong mga hintil na to pagdating ng panahon na sila nga ay tunay na mga mananampalataya. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ni Apostle Paul na may bahagi, hindi lang magandang balita ng Ebanghelyo, kundi ang salita ng Diyos sa kanyang mga sulat, binibigay niya para talagang maunawaan nila. Para nang sa ganun, wala ni isa ang hindi mapabilang, kundi lahat. Yun ang kanyang ninanais ng kanyang puso. Na pagdating ng panahon, lahat makikita sa kalangitan, makikita sa bagong langit at lupa. At hindi maisasama dun sa Great White Throne Judgment. Kaya ganun na lang yung kanyang pagkasulat dito na I'm offering the Gentiles, they might be acceptable. Ang mga hentil na to ay maging katanggap-tanggap dahil sila ay sinangtify ng Holy Spirit. Sila ay binago. Sila ay ginawang banal ng banal na spirito. So yung gawa ng banal na spirito ay naka-attach din dito sa proklama ng magandang balita sa kanila. Kaya't ang mga hintil
ay naging mga anak ng Diyos. Sila'y napabilang, sila'y napasama sa mga kabaro ni Apostle Paul na mga Hudyo na ngayon sila ay ligtas na rin. Hindi niya rin sinasabi na siya ang kumbaga may kapangyarihan para i-convert itong mga Gentiles na to. Sapagkat sinasabi niya wala siyang kapangyarihan, kundi lahat ay kanyang ibinibigay sa banal na Espiritu, ang kapangyarihan ito. So siya ay nagpapagamit lang. At siya ay nagpapagamit sa pagiging isang pastor, pagiging mangangaral. Pagtitingnan po nga natin, yung role talaga ni Paul is hindi talaga full-time pastor sa isang iglesia, kundi isa siyang missionary. Kasi lumalabas siya at pupunta sa iba't ibang lugar kasi yun ang kanyang panawagan, yun ang kanyang burden na maabot ang buong Asia Minor para nang sa ganun maraming mga tao, lalo ng mga hintil, ang makakilala sa Panginoon. Ganyan po ang pasanin o burden ni Apostle Paul. At true enough, talaga namang dahil yung kanyang galing sa kanilang batas, sa batas ng mga Hudyo, at ngayon ay binago siya ng ebanghelyo, ay dapat lang na siya gamitin nga ng Diyos sa maraming kalugaran at sa maraming mga tao para sila nga ay makarinig nito. At next naman natin titingnan dito sa verse 17 is saan na yung glory ng isang mangangaral. Kanino niya ibinibigay ang kaluwalhatiang ito na siya ay ginagamit ng Diyos. Sabi niya, therefore I have reason to glory in Christ Jesus in the things which pertain to God. Sabi nga ni Paul sa mga taga-Korinto, ang kinote niya rito po ay si Jeremiah, dito sa 1 Corinthians 1:31. He who glories, let him glory in the Lord. So, may rason si Apostle Paul na maluwalhati, okay? Pero hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoon, sapagkat yung kanyang mga na-experience sa pagbaliktad niya bilang isang dating taga-usig, ngayon ay isa ng taga-pangaral, ay naka-angkla kay Kristo Jesus. Kaya sabi nga niya, hindi ako ito. Sabi nga niya sa 1 Corinthians 2:1-5, I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. So dito, makikita natin si Apostol Pablo yung kanyang pagpapakumbaba na hindi dahil sa kanya, hindi dahil sa galing niya, kung hindi ito ay dahil nga mismo sa kilos ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Kaya nga sabi niya, for I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. Kaya nga sabi niya sa Philippians, sabi nga, I considered everything rubbish. Alam naman natin na talagang nakapag-aral si Apostle Paul at siya ay nailagay nga under the tutelage of Gamaliel, isa sa pinakamagaling na mga Pharisee, tagapagturo ng salita ng Diyos nung araw. And yet, sabi niya, lahat ng ito
ay basura compared sa kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ang gusto ko lang maipalaganap at makita sa akin ay si Kristo at siya na nakapako. Meaning to say, it's the death of the Lord Jesus Christ, because in that death of the Lord Jesus Christ, He was made alive. Nabuhay siya, na siya'y dating patay. Okay? He was one of those na sinasabi sa Ezekiel, the valley of the dry bones. Isa siya dun sa mga tuyong mga buto o skeleton na ngayon binigyan ng buhay. Kaya ganun na lang ang kanyang pasasalamat at talagang yung pagre-rejoice niya na kahit pag gaano kahirap ang mag-ibanghelyo, ilang beses siya na shipwreck, ilang beses siya nabugbog, muntik na siyang mamatay. Sabi niya, hindi ko inalintana ang mga ito sapagkat ang gusto ko marami sa mga hintil at sa kanyang mga kabaro, mga Israelita ang maligtas sa pamamagitan ng Ibanghelyong ito. For I will not dare to speak of any of those things which Christ has not accomplished through me in word and deed to make the Gentiles obedient. So sabi niya, hindi yung aking nagawa, kundi yung ginawa ni Jesus. So talagang nakikita natin, hindi lang po nagpapakumbaba si Apostle Paul, kundi talagang nagsasabi siya ng tapat, nagsasabi siya ng totoo, at talagang yung kanyang mga pananalita ay theologically sound. Sabihin talagang may lalim at ito ay talagang nakatuon sa Diyos. Kaya nga ang isang mangangaral ay kailangan pong masigasig mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi siya pwedeng as the Spirit leads, sabi nga ng mga ibang mga mangangaral, dahil lang sa hindi nakapag-prepare. So sasabihin niya sa iglesia, as the Spirit leads. Sabi ng Holy Spirit, mag-pray na lang tayo ngayon, araw ng linggo. Now, let me tell you, brethren, that on a Sunday service, on a Sunday meeting of the church, yung pong ating pag-worship, yung ating pagkanta, because yung worship is very broad, kasama yan yung pagkanta. Pero yung pag-awit natin ng mga papuri sa Panginoon is just one part of the worship. Another is the reading of the Word. Another is the preaching of the Word. Another is prayer. Another is the benediction. Okay? But, sabi nga, what is central in the church is the proclamation of the Word. Yun po ang pinaka-importante sa lahat sa isang pagtitipon. At yan ay yung maibahagi ang salita ng Diyos, makapakinig ang mga tao para na sa ganun, pag uwi nila ay meron silang daladalang pagkain na bubusog sa kanilang spiritual na mga pangangailangan. Kaya kung ang isang mangangaral ay hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, ano ang kanyang ipapakain? Kaya nga sabi, kung gaano kalakas ang isang iglesia, makikita po yan sa mga kanilang mga mangangaral. Kung sila ba ay nag-aaral, sapagkat yung kakainin nila ng iglesia ay una munang kakainin ng ministro o ng pastor. Siya mismo muna ang tutusukin nito o i-rebuke ng salita ng Diyos bago niya ito maipamahagi sa kanyang mga kabaro, sa kanyang iglesia. Okay? Kaya nga, at the end of the day, hindi yung galing ng pastor, hindi yung dunong niya, kung hindi si Kristo lang ang maitataas. Nagpapakumbaba ang pastor pagkatapos dahil hindi naman siya ang magliligtas. Siya ay instrumento lang para buksan ang kanyang bibig at yung kanyang mga inaral ay kanya ngayon maipalabas sa pamamagitan ng kanyang presentation, sa kanyang pagbibigkas ng salita ng Diyos. Pero ang banal na Espiritu, siya pa rin ang magbibigay ng
kapangyarihan para yung salitang binibitawan ng isang pastor ay magkaroon ng kapangyarihan para talagang mag-convict sa isang taong makasalanan, para magbago sa isang taong lulong sa kasalanan, para mag-repent at manumbalik ang mga tao sa Kanya at para sila ay maligtas. So yung salita pa rin ang may kapangyarihan, hindi po yung pastor. Minsan tuloy yung mga pastor dahil po sa napakaganda ng kanila pong mensahe, pagkatapos they will give a pat on their back. Ang galing, ang ganda ng pagkaaral ko at pagkabigay ko. Pero sabi nga, kahit pag ganun ka-eloquent sa pagbabahagi ng salita, kung hindi kikilos ang banal na spirito, walang saysay din po yung itinuturo mo. Kaya, at the end of the day, it all boils down to one thing. It is God who receives the glory. Siya ang manlululahati. Tayo magpapakumbaba at Lord, sasabihin natin kami inyong ginamit lang, Panginoon. Okay? So, yan. At sabi pa dyan, Paul's attention sa kanya pong missionary outreach. Binibigyan niya ng diin dito. Sabi nga niya, nakita kong totoo yung aming pagbabalita sapagkat ito ay sinundan ng mga signs and wonders sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, sa panahon natin ngayon, masasabi natin, mga miracles yung mga yon. Pero during that time, wala po yung salitang miracle. So, they use the word signs, wonders, and powers. Tayo naman, sa panahon natin, miracle, we use it in a generic sense. So, anything na merong kakaibang pangyayari, we always consider it as a miracle. So sabi nga, a miracle is a sign or power that signifies something. Such signs or miracles in the apostolic age were meant to signify the breakthrough of God's kingdom and most importantly to signify the agents of the breakthrough. So ano yung sinasabi rito? Nung time nila Apostle Paul, nila Apostle Peter, yung mga miracle na yan that follows the preaching of the word was just a means by which to convey to the people that the word being preached, which is actually the gospel, yung ebanghelyo, ay totoo, it is authentic precisely because it is followed by signs and wonders. People are getting healed, people are getting convicted of their sin, and they are coming to Christ and they are being added to the number. So, hindi po ito dahil sa galing ng mga ngaral, kung hindi dahil ito ay sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Dito ngayon na makita natin, nag-mention po si Apostle Paul ng mga reason kung bakit yung mga signs and wonders ng banal na spirito ay dumaan sa kanya. Ginamit siya. So that from Jerusalem and round about to Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ. Yun ang pinakapunto, ang ebanghelyo. Para nang sa ganun, ang mga tao makikita nila, totoo ang sinasabi ng taong itong si Pablo. Dahil ito nakikita natin yung mga pangyayaring ito. At yung nga sinabi nga ng ating Panginoon that He is going to be proclaiming release to the captives. At yun nga ang nangyayari dito. Hindi po ito pag-aaral para po sa ating mga ngaral ngayon o yung mga pastor na ating gayahin din na ngayon tayo ay humihingi ngayon ng kapangyarihan na tayo bigyan ng kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit, okay, magpa-prosper ng mga tao na sila yumaman. At yan,
maraming mga gumagawa niyan ngayon, pero hindi po yan ang pinakapunto ng sinasabi ni Apostle Paul dito. Nakatuon pa rin siya sa ebanghelyo ng Panginoon. So wag po tayong maliligaw. Okay? And patuloy tayo. Sabi niya sa verse 20 to 21, "And so I have made it my aim to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build on another man's foundation, but as it is written, to whom he was not announced, they shall see, and those who have not heard shall understand." Na wala pong masama na tayo ay magturo dahil alam na natin na itong lugar natin sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon, sa Hong Kong, sa Canada, sa Qatar, meron na rin mga ministro at mga iglesia na ginagamit ng Diyos. So, ang ibig bang sabihin, wag na tayo dyan, hanapin na natin yung mga lugar na wala pa. Hindi naman, dahil kung sa dami po ng mga kaluluwa na hindi pa nakasumpong sa Ebanghelyo, dapat lang na sila ay maministeryohan. Ang ibig lang ipunto dito ni Apostle Paul, dahil nung time niya ay talagang ganun na lang na dahil siya mismo dati hindi mananampalataya, ngayon nakakilala, kaya ganun na lang. Kaya sabi niya, ilan pa kaya mga tao dito sa Gentile race na ito, sa buong Asia Minor, ang hindi pa nakarinig ng Ebanghelyo. Kaya ganun na lang, sapagkat yung kanyang panawagan ay isang missionary to really go out and bring this good news to the world. Yun po yung kanyang aim sa buhay. Okay? Yun po, to preach the gospel not where Christ was already named, lest he should build on another man's foundation. So, wag po natin baluktutin itong verse na to, sabihin natin, ay hindi na ako pwede mag-minister dito kasi marami na mga pastor dito. Hindi po. Marami pang mga kaluluwa kailangan abutin. Kaya ka nandyan. Ngayon, kung ikay aalisin ng Diyos dyan sa lugar na yan at dadaling ka sa ibang lugar, huwag ka rin humindi sapagkat yun ay panawagan din. Okay? For this reason, I also have been much hindered from coming to you, but now no longer having a place in these parts and having a great desire these many years to come to you. So, ganun na rin. Yung nasa puso ni Apostle Paul, sabi niya, itong mga lugar na to, from Jerusalem to Ephesus, ganyan sa Corinthians, sabi niya, sa Philippians, sa Philippi, so sa Thessalonica, yung mga yan na kanyang in-establish itong mga iglesia. Tapos sabi niya sa Rome, hindi nga ako ang nag-establish yan. So sabi niya, pupunta ako na Spain. Bakit? Kasi sa Spain, alam niya, wala pa nag-iebanghelyo doon. Kaya sabi niya, pagpunta ko ng Spain, dadaan muna ako ng Rome at makita ko kayo. Yung makita ko lang kayo, sabi nga niya, yan ang desire ng aking puso, na makita ko na may mga kapwa ako, mga mananampalataya na nandyan sa lugar na yan. At gusto ko na makita kayo at makapiling kayo kahit panandalian lang. At even sa kanyang pagpunta ng Spain, pagbalik, ay dadaan muli siya ron. Okay? So whenever I journey to Spain, I shall come to you, for I hope to see you on my journey, and to be helped on my way there by you, if first I may enjoy your company for a while. So, talagang he was really longing for this fellowship, for wanting to see first time these brethren who are at Rome. Na makita niya, uy, may mga kapatid ako dyan sa Rome. Hindi man ako ang ginamit ng Lord dyan, pero mga kapatid ko pa rin ang mga yan. Ganun na lang yung kanya pong desire na makita sila. He was so optimistic to being with them. Pero sabi nga niya, bago ako pupunta dyan, eto muna. For it pleased those from Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor among the saints who are in Jerusalem. Yung trabaho po ni Apostle Paul bilang, hindi lang po isang missionary, pero siya ay kumukolekta po ng mga tulong dito po sa Macedonia at sa Achaia. At yung Macedonia, it is a very poor church. And yet, they were giving out of their need, nagbibigay sila, sabi niya, mas kailangan ito ng mga kapatiran natin, ng mga saints, sabi nga, doon sa Jerusalem. Why? Kung babasahin niyo po ang Book of Acts, hindi lang nagkaroon po ng pagyanig o earthquake during that time. At the same time, sila ay pine-persecute sa Jerusalem, and thereby, ang hirap po mag-minister sa iglesia sa Jerusalem, kaya't marami rin mga mahihirap. At the same time, alam natin na kapag ikaw ay umalis sa pagkahudyo
at ikaw ngayon ay naging Kristiyano, you'll be ostracized. Kung ikaw may business, hindi ka tatangkilikin ng mga Hudyo at dahil dyan maraming mga Christians, mga Hudyo na naging Kristiyano ang nawalan ng trabaho, nawalan ng business at sila ngayon naghirap at dahil nga dyan, itong mga Gentiles ay nakita nila, gusto namin tulungan ang aming mga kapatid na mga Hudyo sa Jerusalem. At ganun ang ginagawa ni Apostle Paul. Dadalhin niya itong mga tulong na to at kanya ibibigay sa mga leaders sa Jerusalem Church. Kaya it pleased them indeed, and they are their debtors, sabi nila. For if the Gentiles have been partakers of their spiritual things, their duty is also to minister to them in material things. Kung sabi nga ng mga Hentil, kami ay nabiyayaan, kami na dating wild olive branch ay ngayon ay nai-attach na. We were grafted into the true olive branch. Gusto namin naman suklian ito ng kabutihan. At kami, ito pwede namin maisukli itong mga material things, ay gusto rin namin naman maibigay sa aming mga kapatid na mga nahihirapan sa Jerusalem. So makita nyo ang puso ng isang Kristiyano. Ganyan po isang puso ng Kristiyano. Hindi po niya sinasarili yung kanya pong kinikita, bagkus kanya itong ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Para na sa ganun, marami pang mga kaluluwa ang maligtas. At yan ay ginagawa ng mga Gentile converts noon. Therefore, when I have performed this and have sealed to them this fruit, I shall go by way of you to Spain. So, ganun na lang yung pagnanais ni Paul na makita sila. But I know that when I come to you, I shall come in the fullness of the blessing of the gospel of Christ. Bakit? Nung siya'y pumunta sa Rome, siya po ay nakatali na, siya isang prisoner. Okay? At alam natin kung ano yung mga nangyari. Natigil pa sila sa island of Malta dahil nga nasira yung kanilang sinasakyang barko bago siya nakarating ng Rome. So basahin nyo na lang po yan sa Book of Acts. At dito sabi niya, now I beg you, brethren, through the Lord Jesus Christ and through the love of the Spirit, that you strive together with me in prayers to God for me, that I may be delivered from those in Judea who do not believe. So sa kanyang pagbabalik sa Jerusalem, dala-dala itong mga tulong na ito galing na Macedonia ni Achaia at sa ibang lugar pa sa Asia Minor. Ay umihingi siya ng prayer dito sa mga kapatid na ito sa Rome. Sabi nga, tulungan niyo ako na wag sana akong maharang nitong mga Hudyo na kung saan ay patuloy siyang inuusig. Ito yung mga dati niyang mga kasamahan na umuusig sa mga tagasunod ni Kristo, ngayon siya na rin ay inuusig ng mga ito. Okay? Kaya humihingi siya na sana walang maging problema. Okay? That my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, that I may come to you with joy by the will of God, and may be refreshed together with you. So, sabi niya, pag kagaling ko ng Jerusalem, ako'y tutungo na papunta dyan sa Rome at napakasarap magkaroon tayo ng fellowship dyan. Pero sabi nga, hindi na po nangyari na siya ay malaya, siya ay nakapreso na. Kasi napakarami po na nangyari dyan bago siya pumunta ng Rome. At yan, mababasa nyo na lang sa Book of Acts. Okay? So, sabi niya dito, klino-close na ni Apostle Paul yung kanyang sulat. Sabi niya, now the God of peace be with you all. Amen. So, it was a brief benediction. Hindi to ultimate na benediction. Pero, meron pa rin lalim po ito dahil sabi niya, now the God of peace, yung totoong nagbibigay ng kapayapaan sa inyo ay walang iba kundi ang Diyos na may likha ng langit at lupa. At yan ang gusto kong mapasa inyo. So the primary concern of the apostle and of every Jew was the experience of the peace of God. Actually, yung mga Hudyo sa Old Testament,
Yun po ang laging nilang bukang bibig, ano? Pati nung panahon ni Jesus, they always greet one another with Shalom Aleichem o Aleichem Shalom. Peace be upon you and unto you be peace. So, ganyan po. Sa mga Muslim, sabi nga, di ba, yung kanilang greetings, Salam alaikum. Yan. Malaikum salam. Yun naman ang sagot. Okay. So here, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So itong salitang ito na God of peace ay hango ito sa Numbers 6:24-26 na kinuha ni Apostle Paul, na ito ay para pagpalain kayo ng poong may kapal, na kayo ay iligtas at siya ay talagang maging maawain at talagang maibuhos niya ang kanyang kabutihang loob sa inyo. At sabi nga, makita nyo ang kanyang mukha at ang kapayapaan na kanyang binibigay. So, at the heart of every Jew, yung benediction po is so important to them. Dahil ito rin yung kanilang matagal ng pangarap, sapagkat sila ay matagal din na exile. Okay, they were exiled so many times. They were exiled in Egypt, they were exiled in Assyria, yung iba. Yung Assyria hindi na nakabalik. Yung mga Southern Kingdom, okay, yung Northern Kingdom sa Assyria, hindi na nakabalik. Yung Southern Kingdom, yung Judah, na exile sa Babylon. Kaya nung sila ay muling nakabalik na dito sa panahon ng mga Roma, sila naman is under Roman occupation. Kaya ganun na lang yung kanilang pagnanais na sana'y dumating na itong kapayapaan na ito na ibibigay ng Diyos. Meaning to say, yung liberation, yung kanilang pagka-aklas sa humahawak sa kanila. At hindi nila nakita na si Jesus, siya ang magbibigay o magproproklama ng release sa kanila. Pero hindi nila tinanggap. Pagkus, ipinako pa nila si Jesus sa krus. Pero sabi nga dito, sa kwento ni Apostle Paul, darating ang panahon, ang mga Hudyo at ang mga Hentil ay magkakasama nga, at ito nakita na natin sa ating iglesia, na ang iglesia ngayon ay binubuo na ng dalawa, mga Jewish converts at saka mga Gentile converts. At sila ngayon ang hinirang ng Diyos, sila ngayon ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Purihin ng Diyos, ito ang ating maikling Bible study ngayong gabi. Sa Panginoon lang ang lahat ng kapurihan. Magandang gabi po.